Hello, magandang umaga po. Tanghali o gabi sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Ako po si Pastor Andrew, pastor po ng Golden Creek at saka doon po sa Timberland. Okay, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa oras na ito. Dalangin po namin, Lord, na pangunahan mo po kami sa aking pakikinig, panunood ng iyong mga salita. Lord, we thank you for the fresh revelation today. In Jesus' name, Amen. So, kumusta na po kayo mga kaibigan, kapatid, sa pananampalataya? Ang ating pong pag-uusapan ngayon is about communication. Di po ba napakaganda po na pag mayroon tayong connection sa isang lugar, communication, nasubukan nyo na po bang pumunta sa isang lugar na wala po kayong connection? Di po ba nag-aalinlangan kayo? Kaya lang, pag mayroon po tayong connection, pag tayo po ay makakonekta sa Panginoon, kahit saan po tayo pupunta, alam po natin na tayo po ay gagabayan ng Panginoon. Dahil ang sabi niya sa Joshua chapter 1, verse 9, ang sabi niya po doon, "Anak, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob at huwag kang madidiscourage o kaya madidismaya. Dahil ang pangako ng Panginoon saan ka man pupunta," sabi niya doon, "ikaw ay kanyang iingatan." O di po ba? Kapag kasama po natin ang ating Panginoon, ano po ang ating mararamdaman pag tayo po ay mayroon tayong koneksyon sa Panginoon? Una, mayroon po tayong kapanatagan. Yan. Na kahit saan tayo pupunta, alam po natin na tayo po ay iingatan ng Panginoon. Pangalawa po na ating pong mararamdaman, bukod sa kapanatagan, pangalawa po na ating mararamdaman yung confident. Yan. Ano ibig sabihin ng confident? Parang pag mayroon kang ginagawa, alam mo na yung outcome ng iyong ginagawa, panatag ka lang dahil pag sinasamahan ka ng Panginoon, ay tiyak na tayo po ay magtatagumpay. Amen ba, mga kapatid? Pangatlo, na pagkasama po natin ang Panginoon, mayroon tayong connection sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. At ang pangatlo po ay yung assurance, yung kasiguraduhan ng ating ginagawa, yung outcome ng ating ginagawa. Dahil ang sabi niya sa John 15, verse 7, sabi doon, "If you abide in me, in my words, abide in you, you ask whatever you want, and it shall be done." O, di po ba? So, sabi nga, pag tayo po ay nakakonekta sa Panginoon, yung ating mga panalangin po natin ay parang abot kamay na natin. Kahit dumaan po tayo minsan sa mga trials, parang sandali lang, di po ba? Na yung mga trials nating pinagdadaanan ay sandali lang dahil ang pangako ng Panginoon, "The righteous people have many trouble, but the Lord deliver him from them all." Ang tao daw po na matuwid, nagtitiwala sa Panginoon, pag may suliranin man, agad din yan maiibsan. So sabi nga, hindi, sa ating buhay po kasi hindi po tayo nawawalan ng problema, hindi po tayo nawawalan ng trials habang tayo po ay nandito pa sa mundong ibabaw. Amen po ba? Kaya mas maganda po pag mayroon tayong connection sa Panginoon, from time to time, tayo po ay nakakalapit sa Kanya sa pamagitan po ng ating panalangin. So mayroon pong isang bagay na sinasabi po ng Panginoon para daw po ay yung mga kalungkutan natin ay maibsan, yung mga kabalisahan po natin ay maibsan. Di po ba? Meron lang isang sabi po ng Panginoon dito sa John 16:24, sabi po dito, para maibsan daw po yung ating kalungkutan, mapalitan po ng kaligayahan, sabi po dito, bilang pagtatapos, sabi po, "Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihiling sa akin." Sabi niya, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya. "Sa aking pangalan, humingi kayo at kayo ay tatanggap upang malubos ang iyong kagalakan." Amen po ba? Alam niyo po ba na pag tayo po ay nananalangin, parang abot kamay mo na, imagine mo na yung hinihiling mo sa Panginoon ay rumaragasan na lumalapit sa inyo. So madalas po naming na-encounter yan. Dati po
Ang problema kasi namin sa outreach, pag umuulan, kanselado yung outreach. Sabi mo, pag umambon ng konti, Pastor, mayroon ba tayong outreach bukas? Obserbahan po natin, kung malakas yung ulan, wag na kayong pumunta. Kaya lang sabi nga po ng Panginoon, sabi niya, ano ba yung problema mo dyan, Pastor Andrew? So nanalangin po kami, kailangan po namin ng pangbubong. Yan, sa outreach po namin. Yun yung pinagpipre namin. Sabi mo dito, Lord, sa John 16:24, sabi dito, hanggang ngayon wala pa kayong hinihiling. Sa Panginoon, humingi na kayo upang malubos ang iyong kagalakan. Amen po ba? Ngayon, habang tayo po naman po ay nanonood, nakikinig sa programang ito, alam ko po na mayroon kayong hinihiling sa Panginoon. So sa madaling salita po, i-provide po ni Lord yung pangangailangan ng aming outreach. Kaya mayroon na pong bubong yung aming outreach. Kaya rain or shine, tuloy ang gawain sa Panginoon. Amen! Kaya sa oras na ito, alam ko po na habang ikaw ay nanonood ng araw-araw na pagpapala, alam ko po na mayroon kang pangangailangan din. Financial, family restoration. Sabi nga, ito ay kayang-kayang ibigay ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na nakikita mo po ang pananampalataya ng aming mga kaibigan, kapatid na nanonood ng programang ito. Dalangin po namin, Lord, na abutin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Financial blessing, Panginoon. Family restoration, Panginoon. Lord God, anuman po, Panginoon, ang kanilang nararanasan ngayon sa kanilang pamilya. Dalangin po namin, O Diyos, na kayang-kaya mo pong i-restore, Panginoon. Salamat, Lord, na sa oras na ito, kiniklim na po namin, Panginoon, na tinugon mo na po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.